Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Pakibasa niyo po yung Efeso 1:13-14. Efeso 1:13-14. Na sa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Yun po nakasulat na. Ito po ang tanong doon. Ito po bang Espiritu Santo na tatak na pinagkakaloob ng Diyos sa gumanap at sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ba ay ang Espiritu ng Panginoong Kristo Jesus na sinusugo ng Ama mula sa langit sa kanyang mga anak dito sa lupa? Galatia 4:6-7. Iba po ang Espiritu Santo kaysa sa Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po, maliwanag naman ang pagkakabanggit eh. Espiritu Santo, tapos Espiritu ni Kristo. Ngayon, sabi nyo, yung talata Galatia 4:6-7. Basahin po natin. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Yun po tinutukoy dito, hindi Espiritu Santo, kundi Espiritu ng kanyang anak. Kaya, kung tayo'y anak ng Diyos, yung same feeling na naramdaman ng bugtong na anak ng Diyos, pag sinuguan tayo ng Espiritu ng anak ng Diyos, mararamdaman natin yung pangangailangan natin sa Ama bilang anak. Kaya sumisigaw ika tayo mula sa ating puso ng salitang Aba, Ama. Ayon, Aba Patros, Aba Father. Kahulugan ng Ab sa Hebreo, Ab, ibig sabihin nun Ama. Kaya si Abraham, ama ng maraming mga bansa. Kaya pag ikaw ay nasuguan ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ng anak ng Diyos sa iyong puso, mararamdaman mo rin yung ikaw ay anak ng Diyos gaya ng naramdaman ni Kristo. Ito naman po'y iba sa Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo naman po, isang being, isang kalagayan na bukod sa anak at bukod din naman sa ama. Pakinggan nyo sa Mateo 28, ganito po ang nakasulat sa 18. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kakaiba po yun eh. May kanya-kanyang kalagayan yun eh. At yung tatlong kapangyarihan na yun ang dapat sumakop sa tao sa bautismo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at saka ng Espiritu Santo. Magkakahiwalay ho ito. Actually, magkakaiba ito ng tungkulin eh. Kung atin lang liliwanaging isa-isa ngayon, kukulangin po tayo sa oras. Pero yung Ama, He is the Creator. Yung Anak, He is a co-creator. And the Holy Spirit as well. Ngayon, yung tatlo na yun, may kanya-kanyang ginampanan sa paglalang. Nabasa nyo sa Henesis, nilalalang ng Diyos ang langit at lupa, yung Espiritu ng Diyos nando naman sa ibabaw ng tubig. Ano? Yung Espiritu ng Diyos na yun, yung Espiritu Santo, siya hong nagpoporma ng face of the earth, siya naglalagay ng hugis sa mundo. 104:30 ng awit. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalalang, at iyong binabago ang balat ng lupa. Ayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinusugo ng Diyos, naiiba yung mga forma ng balat ng lupa. Kaya meron hong ibang kalagayan yung Espiritu Santo kaysa kay Kristo. At iba naman yung Espiritu ni Kristo kaysa sa Espiritu Santo. Parang ganito, no? Tayong tao, may Espiritu rin tayo eh. Ngayon, iba yung Espiritu Santo na ibinibigay sa atin ng Diyos dun sa ating Espiritu. 8:16 ng Roma. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa inyo, may Espiritu na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. Kaya bawat tao may sarili niyang Espiritu eh. Ang tawag ko sa Biblia ron, Espiritu ng tao. Yun yung Espiritu ng Diyos
yun ang lumalakip sa espiritu ng tao para maramdaman natin ang patutuong tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa Efeso na ibinigay yung talata, mula nang kayo magsisampalataya, kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuon sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Sa pa po pwede? Sige po. Paano po makakamit ang Espiritu ng Panginoong Kristo Jesus na sinusugo ng Ama sa kanyang mga anak? Kung ang isa pong tao ay aalis sa laman, magpapabawal ka sa Diyos. Maraming bawal ng Diyos eh. Huwag kang mangangalo niya, huwag kang maglalasing, huwag kang mag-iimbot. Yung mga huwag. Basahin po natin. 1:23 ng Kawikaan. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Magsibalik kayo sa aking saway, narito ibubuhos ko aking espiritu sa inyo. Lahat po ng saway ng Diyos, pakinggan natin. Mararamdaman nating may espiritu tayo ng Diyos. Kasi po, sa 3:17 ng Epeso, nakalagay po roon, manahan nawa ang Espiritu ni Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama po yun. Hindi po maaalis yung pananampalataya. Pero hindi ho sapat na sumasampalataya ka lang, tatahan na ang Espiritu ni Kristo sa puso mo. Tama po yun. Ayun. Kaya kailangan, kung may pananampalataya ka, bumalik ka sa saway ng Diyos. Sumunod ka sa kanyang mga salita at doon magaganap na ibuhos sa iyo ang Espiritu. Pero kung puro lang pananampalataya, hanggang doon na lang. Hindi ka po makakatanggap ng kapuspusan ng Espiritu. Salamat po. Salamat po. Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang nasasaad sa banal na kasulatan. Kasi po, nakakuha ko na sa clippings tungkol sa kay Jesus was an only child na galing sa Vatican City ang statement. Pero yung kayo ng mataas lang po. Jesus was an only child. Jesus was an only child and his mother Mary was a virgin throughout her life. Pope Paul II said yesterday, basing the statements on linguistic arguments. Ito naman nakalagay pala naman He based his statement that Virgin Mary is forever a virgin, he has the only child Jesus. The basis is on linguistic argument. Hindi sa Bible. Speaking during yesterday's catechism to a crowd of several thousand at the Vatican, the Pope dismissed two arguments suggesting that Mary had other children. The fact that Jesus had been termed her firstborn and that the Gospel contains references to the brothers and sisters of Jesus. John Paul explained that the term firstborn was used in Jewish law for a woman's first child. Regardless of whether other births followed, it meant a child who was preceded by no others, rather than a child born before others. As for Jesus' supposed brothers and sisters, the Pope said that neither Hebrew nor Aramaic had a word for cousin, and thus the words for brother and sisters were extended to refer to these near relatives. Ito po ay paniniwala ni Juan Paulo II na Papa sa Roma. Pero kung bibigyan ho natin ng mas matimbang na pagkilala ang nasa Biblia, lalabas po, si Maria walang kakwenta-kwentang babae. Huwag kayo munang magagalit, mag-isip muna kayo. Talaga tinatanong ko sa inyo, kasi noong nakaraang meeting natin dito, nabanggit nyo na merong ibang kapatid pa siya. Kasi lalabas wala siyang kakwenta-kwentang babae. Kaisa-isa pala niyang anak si Jesus. Sukat nung pumunta sila sa Jerusalem para makipagkatipon, umuwi sila ni Jose, nakalimutan si Jesus. Nung makauwi na at nakitang wala si Jesus, bumalik hanap ng hanap 3 araw. That will be illogical. It doesn't conform with the ordinary promptings of man. Nakaisa-isang anak mo, naiwan mo pa. Anong kwenta kang ina? The possibility is, marami siyang inaasikasong anak. Hindi niya napansin, nung umuwi pa sila, wala na si Jesus. Naiwan pala sa templo. Hindi ba? Anong katunayang sa hula pa lang, hinuhulaan pa lang, magkakaroon na ng kapatid si Kristo sa kay Maria. Pakinggan niyo. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid.
at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Kita nyo, ang hula kay Kristo, I was a stranger among my brothers and sisters. A stranger among the sons and daughters of my mother. Kita mo? Ako'y taga-ibang lupa sa mga kapatid ko sa aking ina. Yun naman ang totoo eh. Si Kristo may kapatid sa ina, pero walang kapatid sa ama dahil hindi siya anak ni Jose. Totoo po bang walang translation yung salitang pinsan sa Hebrew? Palagay mong wala. Pero, may binabasa sa Biblia, mababasa sa Biblia na pinsan o kasin. Ha? Meron nung mababasa. Ngayon, sa Hebrew, explicitly, walang kasin. Kuminsan, yung kasin tinatawag na kapatid. Ano? Ang tanong ko, bakit si Juan Bautista, nakauna-unahang kasin ni Jesus Christ, hindi tinawag na kapatid niya? Oh, if that is a general truth or a general rule in the translation of the Hebrew scriptures and the Greek scriptures, dapat meron man lang instance na si Juan Bautistang pinsang buong-buo ni Jesus, tinawag na kapatid niya. Hindi eh. Ang tinatawag na kapatid niya, yung anak ni Maria at ni Jose. Ang katunayan, pakinggan nyo. Sa Marcos 6:3, ganito nakasulat. Hindi baga ito ang anluwagi? Sabi ng mga Hudyo, hindi ba ito yung anluwagi? Hindi ba si Kristo karpintero dahil karpintero tatay niya eh? Karpintero rin siya. Hindi ba ito ang anluwagi? Hindi ba ito? Ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? O, kita nyo. Kapatid niya si Judas eh. Tama ho yung sinabi nyo kanina na ang mga paliwanag ng ibang mga pastor talaga nanggagaling sa kanilang... Wala ho sa nakasulat. Kaya kailangan nakasulat. Tinan ninyo. Yung argument na ginawa ng Vatican, wala ho sa nakasulat. Wala ho nakasulat na gano'n. Ang nakasulat, may kapatid siya. At ang isa sa kapatid niya, wala akong nakita sa ibang mga galas. Kasi po, 51 anyos na akong Katoliko na ngayon ko lang nalaman yon nung Agosto 29 na nagbabasa ako ng mga ultimong tabloid, nababasa, gawa ni Video Biloso, nakita ko yung portion na yan. Mula nung mag-aral ka ng elementary, merong catechism hanggang sa mag-college ka, hindi naman nanuto sa theology. Ba't ka ako ito eh? Alam po nyo, masabat ko po kayo, hindi po kailangan ng theology sa pag-unawa sa Biblia. Hindi ka mapapasa pag hindi ka makatapos ng kolehiyo pag hindi ka muha ng theology. Tama po yun, sa standard ng tao. Si San Juan at saka si San Pedro hindi nag-aral ng theology. Pakinggan nyo. 4:13 ng gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Yung mga pangunahing apostol, si Pedro at si Juan, walang pinag-aralan. Hindi marunong, no read, no write yun. Kaya lang natutong sumulat yun, turuan ni Jesus. Pero hindi nag-aaral sa kuleyo, hindi nag-aaral teolohiya. Ngayon, yung pinapabasa ko sa iyo kanina, eto pa po isang pruweba na si Kristo may kapatid talaga. Pakinggan niyo. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago, na kapatid ng Panginoon. Kasi binanggit pa rin firstborn, lumalabas bugtong na anak hindi ho. kay Maria. Si Kristo ho, bugtong na anak nung ama. Pero kay Maria, he is the firstborn. Impliedly, may second, may third, may fourth, may fifth, and so on. Naintindihan ko na yun, at marami pong salamat. Maraming salamat.